The direction of bullet marks on the trees originated from a vantage point on the ridge above Leonard Go and his team. The direction of the bullet marks on the trees was bearing downwards towards the team. Number 2, the direction of fire was mainly concentrated on the area where Leonard Go, Ronino Gibe, Sofronio Cortes, Policarpio Balute, Julius Borromeo were standing. Tree number 4, I will explain later what this tree is, was hit 3 times, and the large tree where Ronino Gibe had hit had 6 bullet marks on it. We did not observe any bullet marks on the trees from the ground looking up to the ridge, nor from any other side except from the vantage position. The only consistent explanation for these key observations would be that the military was positioned at the top of the ridge and firing towards Leonard Go and company. There was no indication of any crossfire. The failure of the military unit to provide immediate medical attention and hospital treatment to Julius Borromeo prolonged his agony and ultimately led to his death. The military waited at least 1 hour after they approached Ronino Gibe et al. Before bringing down the bodies and the survivor despite repeated requests of Ronino and then alive Julius Borromeo. Supposing that the military indeed had intelligence information that there were NPA sightings on November 12 and that this was communicated to the EDC, what were the precautions taken to inform Leonard Go and his team, who was already in the LGPF complex since November 9? Likewise, was the military informed of the team's activity prior to the day of the incident? Furthermore, the team is concerned with the safety of the survivors and their families. During the wake of Julius Borromeo, the victim's family was visited by men asking rudely for the whereabouts of Policarpio Balute. There were also motorcycle riding men who tailed some of the team members who visited the communities where the families of the victims and survivors live. So ito po yung ilang punto na mayor doon sa aming report. Unang-una, yung direksyon ng mga bala na nakita namin ay patungo kila Leonard at kanyang mga kasamahan. Pangalawa, wala kaming ibang nakitang direksyon ng bala kung hindi yung pababa at patungo doon sa team nila Leonard. At ito, wala kami din nakita na iba pang indikasyon na may crossfire na nangyari doon sa lugar. Yung tinaguan ni Ronino Gibe ay tinamaan ng 6 na bala at yung tree number 4 kung saan nakapaikot yung team nila Leonard ay tinamaan ng 3 beses. Ang isa pang napansin namin, mahaba yung panahon na hindi ibinaba ng militar yung buhay pa noon na si Julius Borromeo na humihingi ng tulong para ibaba na siya at magkaroon ng medical attention. Itong pagtagal na ito ay isa siyang nakapagdulot sa pagkamatay ni Julius Borromeo. So, ipapakita ko na po yung ilang pictures at reconstruction ng geography ng lugar. Doon po tayo kasi medyo maliwanag dito sa lugar na ito. At ipapakita ko sa ating mga bigay ng suporta sa kanila. Ito po yung 3 namatay. Si Leonard Go, ang ating kilala na botanist. Si Sofronio Cortes ay isang manggagawa sa Energy Development Corporation. Isa siyang forester. Si Julius Borromeo ay isang magsasaka ng Tongonan Farmers Association na kung saan ay sa araw na iyon ay hinire siya ng team ng EDC para tumulong sa team ni Leonard at nila Ronino Gibe at nila Sofronio Cortes para sa pagdala ng ilang mga logistics gaya ng pagkain at ng mga samples na nakuha nila. Ito po ang team number 1 kung saan ay kausap namin yung
ilang opisyal ng EDC. Ito naman ang team number 2. Ito ay si Dr. Pasing Milan ng Visayas State University, si Makabayan Lisa Masa, Renato Reyes, si Dr. Romeo Quijano, at yung iba pang mga kasama. Ito po ang mayor ng Cananga. At ito naman yung ginawa ng team number 3 kung saan ay nakipagpulong sila sa Chief of Police ng Cananga, Senior Inspector Camacho, at si yung Commanding Officer ng 19th Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Federico Tupaan. Hindi po sila nakapasok sa loob ng 19th Infantry Battalion Headquarters. Doon lamang sila sa may gate kinausap. Ngunit nagtagal naman ng halos lampas ng isang oras yung pakikipagtanungan ng team kay Lieutenant Colonel Tupaan. Para lang maliwanag sa atin, ito po ang Leyte kung saan yung incident site. Ito ang Cananga at nandito yung lugar kung saan yung EDC complex. At medyo bulubundukin na lugar at dahil dito yung geothermal facility ng EDC. Ito po yung dating PNOC geothermal plant. Ngunit ito ay privatize at ang nakabili ay ang Energy Development Corporation. Para lang may reference tayo, ito pong lugar na ito ay yung Pad 403. Ito po yung 3502, 503 na makikita nyo dun sa ilang mga storya. At ang lakad dito ay pag dito, papunta dyan, at nandito yung ridge na sinasabi ko. Meron po tayong reconstruction na mas maayos. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo ito. Nandito po sa gawin dito, sa baba, lower left corner, yung pad W403, yung pad 403. May isang malaking puno, at ito yung tinaguan ni Ranino Gibe. At itong puno na ito, ang tree number 4, kung saan yung 5 team members ay nakapaikot at tinitingnan nila kung anong klaseng puno yung nakita nila na yun. Inumpisahan ng markahan ni Policarpio Balute, at ginagawa po nila ay tinatanggal nila yung moss cover para magpinturahan ng maayos. At meron na kami nakita na pag-umpisa na pagtanggal nitong cover na ito. At ayon naman kay Policarpio, kay Carping, ay iyon naman yung panahon kung saan nag-umpisa ang putukan. Mali lang po yung orientasyon ng mga tao, nakapaligid sila, nakaharap sila sa puno. Ito po yung ridge na sinasabi natin. Ang distansya nito mula doon sa tree number 4 ay around 30 to 40 meters. Ang distansya nitong big tree kung saan tumakbo si Ranino Gibe ay halos 50 meters. Actually, malapit lang po yung lugar. Ngunit medyo masukal itong area na to, lalong-lalo na yung undergrowth. Kaya ito po ay yung ridge kung saan nakatayo yung mga militar habang pumapagputukan nila yung team nila Leonard. Ito po ang vantage point mula sa likod ng ridge. At makikita nyo ay kita-kita yung puno kung saan nakatayo sila Leonard at Papa. Yung puno po na yan ay dalawa. Ito yung isang puno na 504 at ito yung big tree kung saan tumakbo si Ranino Gibe. Para lang meron tayong mas malinaw na overview from the top. Ito po yung ridge. Itong nandito sa kaliwa. At ito yung tree number 4 kung saan nakapaikot yung 4. At ito yung big tree, yung malaking bilog doon ng kulay green sa upper right-hand corner, yung pinagtaguan ni Gibe. At nung nagpaputok po yung mga militar, tumakbo si Gibe at si Balute. At si Gibe ay gumapang papunta doon sa big tree at doon siya nagtago sa likod ng buttress
ng puno na yun. Para sa iba, yung buttress po ay yung roots ng puno na malaki na pwede mo talagang pagpagpagpagpag. Mamaya may picture naman tayo para mas makita nyo. Matapos ang putukan ay si Ronino Gibe ay nasa likod ng buttress ng malaking puno. Si Policarpio Balute ay tumakbo pababa. Bumalik siya doon sa pad 403. At itong si Leonard Co, Sofronio Cortez at si Julius Borromeo ay dumapak sila sa initially, ngunit wala tayong impormasyon kung nakagapang pa sila o hindi. Ngunit sa mga affidavit at interview kay Policarpio Balute ay nakapagsalita pa si Leonard at si Sofronio Cortez. Nagkumustahan pa sila ng kanilang